po sa ating lahat. At bago po ako umakyat dito ay kinakabahan po ako. Gusto mo ko kinakabahan ulit. Pangilang beses ko na po ito. So again, good morning. Obvious, di ba? Kinakabahan nga. Good morning po sa lahat po ng nasa on-site at nasa online po ngayong umaga. And still, we are in the series of From Prison to Freedom. So madalas po natin naririnig ito na sabi nga po, kaya po freedom din yung ating topic dahil sa Wednesday ay holiday. Ayan, kaya dahil po Independence Day. And let's take that opportunity para alalahanin din po yung mga ginawa ng mga lumaban para sa kalayaan ng bansa. Ayan po. So madalas po kasi dito sa topic na to, mahirap makarelate. Kasi nasa isip lang natin, yung hindi malaya is yung hindi niya nagagawa yung gusto niya. Tayo, personally, nagagawa naman natin yung gusto natin, nasasabi natin yung gusto natin sabihin, and meron tayong freedom ba? Pero, madalas din naisip natin, pag nasa loob lang ng kulungan, yung hindi malaya. And at this point in time, kagaya nga nasabi ko kanina, nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Pero, merong trap si Satanas na maaaring naroon yung karamihan sa atin, pero hindi tayo aware. At unfortunately, marami ang nasa gantong trap sa mahabang panahon. Dekada na ang binibilang ng iba, pero hindi pa rin sila aware. Sabi nga, kung natatanda natin yung preaching po ni Pastor Toffer about kay Job, huwag natin memenosen si Satanas. Kasi kung natatandaan natin, siya yung pinakamagaling na anghel ng Diyos. Matalino ba? Kaya nga tuso siya eh. Ang pag-move ni Satanas, very subtle. Pag sabi natin subtle, dahan-dahan. Hindi mo namamalayan, kumikilos na siya. Tapos, nakikita mo na lang yung sarili mo, nandun ka na, hindi ka na makaalis. And then, hindi siya gagawa ng bagay na ikasisira mo na mahahalata mo. Sabi ko nga, dahan-dahan eh, subtle. Yun yung S-U-B-T-L-E. Kasi ibabasa niya, subtle eh. Subtle, dahan-dahan siyang kumikilos, dahan-dahan niyang inilulubog ka, at ang tendency mo, nandun ka na, at hindi mo yun mahalata kung hindi ka babad sa presensya ng Diyos. Na madalas, nadya-justify mo pa yung kilos niya. Na parang, hindi, okay lang ako. Hindi, sige, ano lang, ito lang to, face lang to ng buhay ko. Ayan. And sa paggawa ng trap ni Satanas, para tayong gumagawa ng trap dun sa mga mababait sa bahay natin, di ba yung mga daga, lagi natin pinag-iisipan yan kung paano natin sila itatrap eh, kasi nga babait nga nila. So merong dalawang karakteristik ang isang magandang trap. Una, sige next. Ayan. It is hidden and baited. Nakatago at may pain. Siyempre, hidden, nakatago. Parang kami, kasi sa bahay namin, ang daming ang daga. So parang kasama na sa list ng grocery namin yung pandikit sa daga. So every time na namin ilalagay namin sa bahay, mag-uutak daga kami. Naiisipin namin saan dadaan yung daga na hindi niya ma-obvious na madadaanan niya yon. Tapos, syempre, minsan yung iba ginagawa, may pain. Lalo na yung malalaking daga, di ba? Sino po dito may mga malalaking daga sa bahay na bumibili talaga kayo ng kulungan. Tapos, ang napakahusay po manghuli ng daga sa amin yung kapatid ko eh. Sabi niya, mahilig daw ang daga sa mani. Yan. So, lagi niya po nilalagyan ng mani. Sabi nga namin, ano ka ba, daga ka ba dati? Yan po. So, dito, makikita natin, dito sa example, pwede natin gamitin to, no? Panghuli ng mga daga natin. Siguro itong dagang to, ilang beses na siya nakalabas-masok sa bote, nakasya naman siya. Tapos nakita niya, uy, may pagkain. Tapos hindi niya na namalayan. Natrap na siya. So minsan po, ganyan tayo sa buhay natin. Ganyan yung ginagawa ni Satanas sa atin. Yung trap sa buhay na ibinibigay niya sa atin, nakatago at may pain. Hindi mo siya mahahalata at matutokso kang lapitan siya. Kasi ang tendency mo, may magigain ka mula doon. Kaya po naman, ang pag-uusapan natin ngayon ay pinamagatang bait of Satan.
Ayan. So pag-uusapan po natin si Satanas. Ay, pag-uusapan natin si Satanas. Di ba kagaya nga po nung sinabi, si Pacquiao kapag lalaban siya, ang ginagawa niya, pinapanood niya yung laban ng kalaban niya para mapag-aralan niya kung paano kumilos. So dito po, titignan natin ano ba yung pain na ginagawa ni Satanas sa atin na madalas ay nakatago at merong pain. Kumbaga ba may magandang bagay na, or parang something that you will gain na hindi mo mapigilan yung sarili mo na ilalapit at ilalapit mo. Actually, ito pong ituturo ko ngayon ay galing po sa libro ni John Bevere. Ano po siya, overview lang siya. Kung babasahin po natin yung buong libro, nabasa ko pa po siya way back 2013. At habang binabasa ko po yun, sugatan po ako. Every chapter, parang ako sinusugatan. Alam mo yung pag nagbabasa ka ng libro na dinudurog ka, na parang akala mo tama ka na, akala mo ma-justify mo na yung ginagawa mo, tapos iko-correct ka ng Diyos na parang, ayan. So dito po sa Bait of Satan, ano nga ba? Etong pain ni Satanas. Walang iba po, pero may guess po ba tayo? Ano po yung pinaka-pain talaga ni Satanas na walang taong exempted na makaka-encounter talaga nito? O maaaring na-encounter ito kanina, kahapon, last week, ano po, meron po ba tayong guess? Bukod doon sa multimedia, alam na kasi nung multimedia ko, ano. Meron po ba tayong guess? Anyone? Sige po, pwede po isigaw. Ako, natatakot silang isigaw. Ayan po. Wala pang iba kundi ang, ayan, meron niyang animation, offense. Ayan. Actually, kaya po ako kinakabahan na i-preach to kasi baka maka-offend ako. Ayan po. So, dito po, offense. So, sino sa atin ang na-offend na? Tanungin mo na ngayong katabi mo, offended ka ba? Ayan. Next question. Na-offend na ba kita? Ayan, wala na tumingin sa katabi. Parang, hindi nyo po kailangan sagutin ngayon kung na-offend ka nga ba na katabi mo. Lahat po tayo dumadaan sa offense. Lahat tayo na-offend. Lahat tayo nasasaktan. At madalas nasasaktan tayo nang hindi alam nung nakasakit sa atin na nasaktan nila tayo. So ito po, walang taong hindi ma-offend. Walang exempted. Kung parang sa pagsubok, walang exempted na may susubukin. At wala ding exempted na hindi sasama ang loob. Na hindi masasaktan, na hindi madudurog, na hindi iiyak. Sabi nga ni Jesus sa Luke chapter 17 verse 1, sa New King James Version, sabi niya dito, "Then he said to the disciples, it is impossible that no offenses should come." Darating at darating ang offense sa buhay natin, ma-offend at ma-offend tayo, sasama at sasama ang loob natin. Pero anong mangyayari? Pero dito sabi, but woe to him to whom they do come. Ang background po kasi nito, it's about dun sa mga nakakapag-cause sa ibang tao ng offense or parang nagkakasala sila dahil sa ibang tao. Pero dito, makikita po natin, actually, may dalawang klase ng taong na-offend. Ano po yung dalawang klase na yon? Sige. Yung isa, yung totoong sinaktan or totoong nasaktan, at yung pangalawa is yung pakiramdam niya nasaktan siya. So, isa po sa mga malilinaw na illustration sa Bible ng totoong sinaktan ay si Joseph the Dreamer, di ba? Ikaw ba naman yung bugbugin ng sarili mong mga kapatid, ihulog, ibenta, meron valid. Talagang, kung ikaw yung nandun, ay totoo, masakit nga talaga. Di ba minsan may nakakapag-share sa atin na kapag, oo nga, tama, sakit nga talaga ng dinanas mo. Pero karamihan po ng na-offend nandun sa type 2. Yung pakiramdam nila, sinaktan sila. And let us see na dito po, whatever, kung saang type man tayo nabibilang, dun sa mga taong na-offend, lahat yan, nasaktan. Lahat yan, umiyak. Lahat yan, nadurog ang puso. Yung pain ni Satanas na to, itong tinatawag na offense na to, lagi lang andyan lang yan. Maaring kanina, bago ka pumunta dito, kahapon, sa trabaho, sa mga kaibigan, may-experience at may-experience sa ating jam. Pero kumbaga ba ang isang kasalanan o isang temptation,
magiging kasalanan lamang siya kapag kinuha mo. Same with the offense. Nandyan lang lagi yan, maiinis ka, mababatrip ka, pero hanggang saan makakarating yung inis mo? Hanggang saan makakarating yung sama ng loob mo? Hanggang saan makakarating yung galit na naramdaman mo? Mapapahamak lang naman po tayo kapag kinuha natin. Kapag ninamnam natin. And di mo maintindihan. Minsan kasi nasasabi natin, hindi mo naiintindihan. Sobrang sakit. Ang lalim eh. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, siguro ito yung gagawin mo. Kung ito po yung sinasabi ng kalooban nyo ngayon, I'm telling you this, gusto kang palayain ng Diyos dyan sa trap na yan. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay nga, Lord God, na ikaw yung kumikilos sa lugar na to. Ikaw yung kumikilos sa aming mga puso't isipan, Lord God. Lord, ako po ay mananatili lamang na inyong tagapagsalita. Ikaw po ang Panginoon, ang maririnig, ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang mararanasan. Lord, yung kalayaan namin mula sa trap na ito na ginagawa ni Satanas sa amin. Lord, we are claiming the freedom, the victory, Lord God, over this. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So lahat naman po ng pinapasok natin, laging may bunga. At kahit sa mundo ng offense, kapag pinasok mo yan, kapag kinuha mo yan, may bunga din. Ayan. Ano-ano po ba yung bunga? Sakit, 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 sakit. Galit, puot, selos, inggit, sama ng loob, alitan, pait, at puot. So meron po bang may mga natitrigger na po ba sa atin? I'm sure by this time, meron kayong mga naaalalang tao na ano ba yan? Nakalimutan ko na nga eh. Pero biglang, minsan po kasi sa mga offense na malalalim, may mga trigger yan. Nakala mo, nakalimutan mo na eh. Tapos kapag nabalik sa'yo, bigla mo siyang maaalala. Biglang babalik yung trauma, biglang babalik yung alaala. And kaya po may ganun pa rin. Kaya din ito yung pagkakataon na to, dahil gusto ng Diyos na halukayin yan at tanggalin yan sa'yo. And dito po, madalas po, yung galit natin is nangyayari na dinadala tayo sa isang sitwasyon na sana makakapag-function tayo mo ng fully, kaso na-offend tayo. So ang tendency, hindi na tayo nakakilos. Halimbawa, attend ka sa church, nakahanda na sana yung damit mo. Ay, ito susuot ko bukas, ganyan. Tapos pagkagising mo, gigising mo na yung anak mo, ayaw magising. Kasi ML ng ML. Napuyat, nakakainis, na-offend ka na. Tapos, wala na, wala tayo, hindi na magsisimba. Dito na tayo sa bahay. Mag-online na lang tayo. Anong nangyari? Na-miss mo yung message, na-miss mo yung service, na-miss mo magpure, magtaas ng kamay sa Panginoon kasi na-offend ka. Sa pa-example, ayoko nang matin dyan. Na-offend ako ni sister nung nakaraan. Ayoko na. Pag hindi ko kayang magtaas ng kamay, tapos nakikita ko madalas nakaupo pa siya sa harap ko. Ayoko na. Hindi na ako attend. Bahala na. O kaya alis na lang ako. Siguro papalipas lang muna ako ng sama ng loob. Tapos, na-miss mo na. Sinong lugi? Si sister o si brother na naka-open sa'yo, nakarinig ng word, ikaw, wala. Nanatili ka sa bahay kasi offended ka. Kahit po sa school, marami ang hindi na nagpapatuloy sa pagpasok. Ang madalas term nila is nabully. Hindi po valid ang pagbubuli. Kasi ang tendency nila na offend ni teacher or na offend ng classmate or na-offend ng... Tapos ang tendency nila, hindi nila sasabihin, magtatago sila, hindi na sila papasok, wala na. Tapos pag tinanong mo, pagdating ng panahon, ba't di ka pumasok? Tapos babalik sila kasi na-offend ako. Kasi nabully ako, kasi nasaktan ako. Actually, ganun po yung... Hindi ko alam kung totoo yung kwento na yon, pero lagi, naririnig ko na siya noon pa. Yun si Adolf Hitler daw po. Parang... Kaya siya nagalit sa mga Hudyo kasi minsan daw siya na-attend sa isang Sunday school.
Tapos parang nabully siya doon. Tapos generalize niya na lahat ng Hudyo, nadadala niya na hanggang paglaki niya, na nag-create na ng malaking chaos sa buong mundo. Na minsan po yung offense na simple, na kapag inalagaan natin, alam mo yung pinet-pet natin, inalagaan natin, hindi natin namamalayan, nag-aalaga na tayo ng kakain sa atin ng buo. Tatanda ko din po yung kwento nung pastor dati, yung nagkasal po sa amin. Meron daw siya, madalas po sa preaching, no, may natatamaan tayo. Sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Ayan. Siya po kasi, nagpe-preach siya about, basta yung mga sugat ng nakaraan, ganyan. Tapos basta yung mga, siguro mga common na nangyayari sa isang pamilya or sa isang tao. Tapos yung isa, in-invite niya yung girlfriend niya sa church. Tapos, ano siya? Hindi, pe-preach lang naman si Pastor Jojo. Ganun po kasi talaga pag nagpe-preach ka binababaan ka lang ng Holy Spirit Hindi wala ka naiisip na ibang tao. Tapos, after daw ng preaching, nagalit yung girlfriend dun sa lalaki. Kasi, sabi, siguro kanikwento mo yung yung storya ko kay Pastor. Kaya ganun yung mga sinabi niya, ganyan. Hasti na umattend. Sinong lugi? Na-offend siya sa word ng Lord. Pero kung totoo po yun, nakaka-offend ang salita ng Diyos. Kasi totoo yan Susugatan at susugatan ka yan. And madalas po sa atin, kapag nasaktan na tayo, kapag nasugatan na tayo, hindi ko deserve tong sakit na to. Ayoko na. And madalas po, na nagagamit para ma-offend tayo, walang iba, kundi yung mga taong malalapit sa atin. Sabi nga, the closer the relationship, the greater the offense. At makaka-relate po tayo dito sa sinasabi ni David sa Psalm 55 verses 12 to 14. Sabi niya dito, sige na, matitiis ko kung ang kaaway ko ang kumukutya sa akin. Kung ang isang taong galit sa akin ang magmamalaki sa akin, maiiwasan ko siya. Minsan po, yung mga nananakit sa atin, okay lang pag walang bilang siya lang ba? Okay. Parang, naman siya, wala naman siya bilang sa buhay ko Para maapektuhan pa ba ako ng sinasabi niya? Sino ba siya? Yan. Madali para sa atin Pero, pag someone who is close to us, someone na ginawa natin ng mabuti, someone na halos ibigay natin yung buong oras natin, buong panahon natin, pinagkagastusan natin, pinalaki natin, binigay natin yung lahat-lahat sa kanila, sila pa yung mananakit sa atin. Ano sabi ni David dito? Ngunit mismong kagaya ko, kasama ko, at kaibigan ko, ang sa akin ay nang iinsulto. Dati, malapit kami sa isa't isa at magkasama pa kaming pumupunta sa templo ng Diyos. And aminin naman po natin, kahit sa church, marami nang nawala. Anong madalas na reason nila? Na-offend. Yung mga naka-offend, siguro may mga iba sa atin, aware naman tayo na tayo naka-offend sa kanila. Nasaan tayo? Andito. Nanatili. Ano nangyari sa na-offend? Nawala. Nawala sa Panginoon. Namimiss ang mga blessing ng Panginoon. Madaling tanggapin kapag nakasakit talaga sa atin is someone na hindi natin kilala or pwede natin justify na hindi naman ako kilala niyan Pero kapag yung taong kilalang kilala ka, minsan masasabi pa natin, ba't hindi mo ko nakuhang ipagtanggol? Bakit hindi? Kilala mo ko, alam mo kung ano yung kaya kong gawin. Pero still, ganun yung sakit. At kapag nasaktan ka na, ano nangyayari? Lumalabo na yung understanding natin. Meron na tayo ding nasasabi. Gumagawa na tayo ng walls of protection natin. Gumagawa na tayo ng mga pader na maghaharang sa atin para sabihin natin na, hindi, poprotektahan ko yung sarili ko. Wala na akong kakausapin. And tinatawag ng iba sa atin, self-preservation. Diba? Nagtatago sa term na walls of protection at self-preservation. Hindi, papaserve ko sarili ko. Hindi, dito na lang ako sa bahay. Ayoko na makapag-usap sa kahit na sinong tao. Ayoko na makapagkaibigan. Wala namang totoo dyan Wala naman.
ang tanong, ikaw ba totoong-totoo ka? At hindi mo namamalayan na tambay ka na sa trap ni Satanas. At yung taong naka-offense sa'yo, ayun, payapang natutulog sa bahay, nagpapatuloy sa journey niya sa Panginoon. At sinong lugi? Ikaw. Ikaw na nasa trap pa rin ni Satanas. And I'm telling you this, ayaw ng Diyos na manatili ka dyan at gusto niya na lumaya ka dyan. At ano ba yung sinasabi ng Bible? Kung paano tayo makakaalis sa trap na to ni Satanas. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, lahat tayo nakaranas na ng offense, lahat tayo sumama ang loob, lahat tayo nagalit, lalong-lalo na ng mga malalapit sa buhay natin, ng pamilya natin, ng anak natin, ng best friend natin, ng lahat. Pero, it's our choice kung paano tayo aalis sa trap na yon. What does the Bible say about escaping the bait of Satan? Una, sabi po sa Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. Ayan. Sige na, next. Okay, sige. Ayan, ano na siya. Ayan, sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. Alisin nyo ang anumang samaan ng loob. Hindi mo naiintindihan sis eh. Kung gaano niya pinasama yung loob ko eh. Galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masamang hangarin. Ito pong sinasabing alisin dito. Hindi ito option. Hindi rin ito suggestion. Hindi naman sinabi dyan ni Apostle Paul na, pwede ba? Alisin nyo muna. Suggestion lang baka pwedeng alisin nyo muna. Hindi yung may command sa salita niya, alisin nyo ang anumang samaan ng loob. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, hindi makakatulong na may bit-bit ka pa rin ganyan. Normal na masaktan, yes. It is an emotion. Pero ang magiging tanong kasi, hanggang kailan mo dadalhin yan? Ano naging response mo nung nasaktan ka? Ano naging response mo nung nagalit ka? Ano yung naging response mo nung inaway ka, nung binulyawan ka, nung siniraan ka? Ano yung naging response mo? And sabi dun sa verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Lord, nasaktan naman ako baka pwedeng ibigay mo na sa akin to. Pwedeng sa kanya lang ako di magiging mabait, pero sa lahat, promise. Pwede bang sa kanya na lang ako hindi maawa? Maging mabait at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Kanina, doon sa binasa ko po sa Luke, ang kasunod doon, na kung sakali na may tao na makaka-offend sa atin, ang mangyayari is, nandun na yung sakit. Ano na yung next na gagawin natin? Nasaktan na. The damage has been done. Ang sumunod na verses po nun, kailangan natin magpatawad. Sabi nga, hindi ko pala nabalikan kanina, nanak. At pakibalik dun sa pinagmulan talaga ng salitang offense dun sa Luke. Yung offense na yon, sige, atras. Sige, kaya mo yan. Ayan, yung offense po na dun sa Luke na binasa natin kanina, it came from the word scandalon, na ang ibig sabihin ay, ayan, balikan ko lang. Ayan. Part of the trap to which the bait was attached. So yung mga offense po na nararanasan natin, part yan na merong pain. Na hindi mo talaga maiiwasan na mararanasan mo talaga. Pero ang tanong, anong gagawin mo? Now which leads us, dun nga po sa verse 32 ulit. Balik tayo dun sa point number 1. Let's give allowance for mistakes. Magkakamali at magkakamali sa atin yung mga tao. Wala namang perfect. Wala ding, kahit ikaw, may pagkukulang ka at may mga taong pinipili na intindihin ka.
na maging mabait sa'yo, na unawain ka at patawarin ka. Bakit sa part natin, pag tayo yung nasasaktan, nahihirapan na tayong magpatawad? Siguro kaya din po pina-experience sa akin ng Lord to, kasi ako po yung taong matagal sumama ang loob. Kaya siguro na-practice kong habaan yung pasensya ko, kasi pag sumama yung loob ko, ang tagal ko makarecover, na tipong iniiyak ko talaga sa Lord, Lord, ayoko na ganito pakaramdam. Alam ko naman na nandito ako sa offense. Tulungan mo ko. And same with us. Let us extend our compassion. Kung paano ine-extend ng Diyos yung compassion sa atin every day. Let us extend our mercy, yung awa natin sa mga tao. Kung paano tayo inuunawa ng Diyos araw-araw. Madalas po kasi, pag na-offend tayo, naghahanap tayo ng kakampi. Ayan, sabihan natin, alam mo yung meron ka kasing category ng mga tao eh. Tapos kapag mayroon kang naisip na eto, maiintindihan niya ako sa sitwasyon na to. Tapos, ang tendency na, kampihan na. Mga kapatid, ang lalaki na natin. Ang tatagal na nga din natin umaten sa church. Tama na po yung kampihan. Hindi na tayo mga bata para magkampihan. And ang next po na to, minsan, may mga naghahanap tayo ng oo nga, ang sakit nga, kawawa ka naman. Yung minsan gano'n, di ba? Pag nagpo-post tayo, kaya meron tayo ipopost sa Facebook, rant natin. Ang hinahanap natin dyan, magka-comment, ay naku, sisaya mo sila, ganyan. Actually, naging biktima na po ako ng ganyan. Ang sakit naman talaga, na yung nagparinig is someone closer to me. Close talaga, as in very close. Tapos, parang meron lang akong nasabi na hindi ko naman alam, na parang hindi niya na-take. So, ang ginawa niya, pinost niya sa Facebook. Tapos, may mga nag-comment. Parang nasaktan ako doon sa nag-post, nasaktan pa ako doon sa mga nag-comment, tapos parang, wala na, masakit na. Ako na yung lugi. Ako yung sumama yung loob. Siya, parang parang na-confirm sa kanya na tama yung ginawa niya. Pero minsan po, pag na-offend tayo, hanapin natin yung mga taong brutally honest sa atin. I highly appreciate yung mga tao na kayang sabihin sa atin na, yung ang sakit-sakit na nga, hindi. Na-offend ka. Hindi ka, pag-pray natin yan. O kaya yung minsan gusto mo nang gumante, pero yung taong pipigil sa atin na, wag mong gawin yan. I really highly appreciate po yung mga ganong tao. Kasi, ito yung mga taong hindi naman natatakot ma-offend ka. Kung natatandaan natin si Jesus, di ba po, sinasabihan siya ng mga disciples, every time na na-offend siya, every time na nagtuturo siya, sino yung unang na-offend? Yung mga Pharisees. Tapos sasabihan siya ng mga disciples na, Lord, na-offend sila. Pero madalas po, kailangan nating sabihin yon. Kailangan nating maka-offend ng ibang tao kasi kaka-consider natin sa nararamdaman ng iba, baka hindi natin namamalaya na o-offend na natin yung Diyos. Huwag po nating hayaan o huwag nating piliin na ma-offend natin yung Diyos para lang maging mabango yung tingin sa atin ng ibang tao. Sabi nga po dito sa point number 1, mag-alis at magpatawad. Kailangan po nating alisin Normal na sumama ang loob, normal na magalit, pero hindi normal yung magiging response natin sa mga bagay-bagay. Tatandaan ko lang po. Anyway, next week pala ay Father's Day. Yan. Advance Happy Father's Day po sa mga tatay. And I understand marami sa atin na na-offend ng mga tatay natin. Kasi sila nga yung mga matitigas sa bahay. Ang madalas ang kakampi ng mga anak sa bahay, nanay. Ayan. Sabihin pa ng nanay, huwag ka maingay Sige, atin-atin na lang to. Sige, o kaya pag sukdulan na, sasabihin ng nanay, sige, pag hindi mo tinigilan, sasabihin ko sa tatay mo. Ayan. Tapos yung tatay, iba yung image niya. Tatandaan ko lang po, nung Father's Day, nakalimutan ko lang kailang taon yun Parang ang program po namin sa church, i-honor namin yung tatay namin. Tapos, the night before, nung Father's Day,
Nag-away po talaga kami ng daddy ko. Sa gabi yung away talaga. Sabi ko nga po, ako po yung masunuring anak. So pag sumama na yung loob ko, parang sukdulan na yon. Grabe yung away talaga. As in, away. Tapos, kinabukasan, Father's Day. Ang program namin sa church, i-honor mo yung tatay mo. Nakatulog na, yung nakatulog ka na umiiyak, gumising ka na mumugto yung mata mo, masama yung loob mo. Tapos nandun po ako, usually po, syempre, bago kayo mag-start ng service, mag-ano muna kayo, devotion. Tapos lumapit ako doon sa pastor namin, sabi ko, Pastor, ang sakit-sakit. Iyak ka lang, iyak. Tapos sabi ko, hindi na po, parang ako pa yung nag-isip ng program ng Father's Day. Tapos sabi ko, Pastor, wag na po natin ituloy, ganyan. I have the reason para hindi tuloy. Kasi minsan sabihin natin, baka hindi lang maganda yung sasabihin ko, baka mag-rant lang ako doon, o kaya magiging plastic lang ako for the sake ng sa harap na ibang tao. Tapos ang sabi niya lang sa akin, ganun ba? O, sige, tuloy natin. Halika, pag-pray kita. After po ng prayer na yon, masama pa rin yung loob ko. Pero kapag pinili mong alisin at pinili mong patawarin, ibang klase po yun nangyari nung program na yon. Na parang nagbaba ng blessing yung Lord. Hindi po siya pilit, hindi rin siya plastic, na na-honor po talaga namin yung mga tatay namin, na maganda yung lumabas sa bibig namin, na hindi pinano. Doon syempre, habang nagsasalita ka, iyak-iyak ka, pero parang may na-release. Tatandaan ko nga lang din po, doon sa isang napanood kong movie, nasa Netflix to, pwede niyo po panoorin after. Yung The Day After Valentine's. Sige, next. Ang sabi doon, ito kasi kwento ng isang babae na ang hobby niya i-heal yung ibang tao. Kasi alam niya yung nararanasang sakit. Tapos eventually, bumalik sa kanya lahat ng trauma. Tapos yung lalaki na hinil niya, na nahil na, ito yung sabi sa kanya, minsan, or madalas po kasi hinihintay natin na mag-sorry yung isang tao. Paano ko siya patatawarin? Hindi nga siya nagso-sorry. Hindi nga siya lumalapit sa akin ito po, secular movie na to. Buti pa sila alam nila. Hindi requirement ang apology para magpatawad. It's meant to free you, not the one who wronged you. Madalas po kasi, naisip natin, mawawala lang tong sama ng loob niya kung magsosorry lang siya. Isang sorry niya lang naman, hindi. Ang problema, madalas po doon sa mga nakakasama ng loob sa atin, hindi nila alam na nakasakit sila. At ikaw, kutkut ka, baon na baon, ang dami mong bubog. Tapos minsan, nangyayari pa po yan, ang tagal nang lumipas. Tapos biglang yung pag-o-openan mo na parang, nangyari pala yun. Sorry. Parang gano'n na. Noon pala nila ma-realize na mag-sorry. Kasi hindi natin na-address Or maaaring wala ng pagkakataon para ma-address natin. Maaaring namatay na yung taong nakasakit sa atin ng sobra. O maaaring nasa malayong lugar na siya. Or maaaring hindi niya talaga intensyon. Ang tanging intensyon niya lang ay maitama ka. Nasa sa atin po kung paano natin palalayain yung sarili natin. Binigay na ni Jesus yung kalayaan na kailangan natin. All we have to do is ipamuhay po ito. Palayain na natin yung sarili natin. Alisin na natin yung mga sama ng loob na yan. Patawarin na natin yung mga taong nakasakit sa atin. Kasi baka sila nakakatulog na ng mahimbing, ikaw hindi pa. Baka sila nakakakain na ng maayos, ikaw hindi pa. Sila na promote na sa trabaho, ikaw nandun pa. Sila nagpapatuloy na sa Panginoon, ikaw nandiyan ka pa rin. Alisin at magpatawad. Next, point number 2. Ito po favorite verse ko to Hebrews chapter 12 verse 1. Naalam ko po na kwento ko na sa inyo to. Sabi niya dito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, ano raw gagawin? Tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin.
buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Sa iba pang version, magpatuloy tayo ng buong tiyaga sa takbuhing nasa ating harapan. Magtanggal at magpatuloy. Kanina term lang mag-alis, ngayon naman magtanggal. Ano daw po yung tatanggalin? Kagaya nga po na sinabi ko, lahat ng offense masakit. Kaya ka nga na-offend kasi may naramdaman kang sakit Hindi man namin alam exactly kung gaanong kasakit yan. And that's valid. Normal po na makaramdam ng sakit. Pero ang tanong po, worth it pa ba na araw-araw bit-bit mo yan? Na araw-araw, minumulto ka nung sama ng loob na yan, nung bigat na yan, at araw-araw pinaparusahan mo yung sarili mo sa mga bigat na yan. Ito pong verse na to is naging buhay siya sa akin. Nung time po ng magbo-board exam ako. Usually yung ang dami po kasi nating baggage, ang dami nating bit-bit na hindi naman kailangan, unnecessary. Pero dahil nga, very sentimental tayo. Wala pong pinagkaiba yan sa mga mga kalat natin sa bahay Ang hirap mag-declutter. Kasi po, di ba, parang, ito bigay ni to. Minsan po, natatagalan tayo mag-declutter kasi ang dami na nating inaasik. Parang, sulat na ganyan. Tapos binasa mo yung sulat, tapos sinabos ka na maghapon. Hanggang ang tendency, wala ka nang naitapon. Tapos, mangyayari, kalat ulit siya sa bahay. Tapos sabi mo na, maglilinis ka na naman, kinasunod na year. Hindi ko tatapon to kasi bigay na to. Ito, college shirt ko to. Ito yung una kong shirt nung Tapos tatambak mo na naman. Kahit sa buhay po natin, ang dami nating bit-bit na hindi natin mabitawan na nagpapabigat sa atin para magpatuloy. Na ilang beses nang sinabi sa iyo ng Diyos, bitawan mo na yan. Ayaw mo pa rin bumitaw kasi napaka-sentimental mong tao. Kaya po ito nabuhay sa akin tong verse na to. Nakwento ko na po yung una kong board exam sa chemistry board po. Meron akong friend na, syempre pag college ka, hindi mo na alam yung mangyayari sa'yo pagkatapos. So parang nagpaplano kami, sige tayo, mag-board exam tayo, tapos kuha tayo ng NMAT, tapos mag-masteral tayo. Alam mo, may nakasama akong mangarap kung paano gagawin ko pagkatapos kong gumraduate. So sige, enroll tayo sa review center, ganyan-ganyan. Tapos habang papalapit yung board exam, nare-realize namin, hindi pa enough yung nalalaman namin. Parang nakatapos na ako ng mga ilang libro, pero parang ang dami pa rin. Yung mga libro na yun, binasa ko lang, pero hindi ko naman talaga siya natatandaan. Tapos yung friend ko, nakasama kong nangarap. Kasama kong nagplano para doon, sabi niya, hindi na ako magbo-board exam. Wag na. So, siyempre, ako kasi naraakay lang na wala naman talagang plano. Ganun ba? Sige, ako din, hindi na. Tapos parang naging confirmation ko pa. Yung mock exam kasi, meron po mock exam. Meron silang parang grading doon. Pag daw binigyan ka ng smiley, ibig sabihin pasado ka sa mock exam. Pag neutral, ka lang. Parang 50-50. Pero may chance pa rin naman. Pag sad face, pag-isipan mong mabuti. That time pa po, nakuha ko sa mock exam, ang inabot sa akin ng teacher ko, nung teacher ko sa review center, sad face. So, baka minsan ganun tayo baka confirmation to ng Lord. Hindi. Baka hindi na talaga. Hindi na mag-e-exam yung kasama ko. Kasama kong magplano, kasama kong mangarap, tapos sad face pa yung nakuha ko. Di syempre, bigat ko na, di ba? Tapos, nagsabi na ako sa parents ko, sabi ko, hindi na ako magbo-board exam. Anong reaction ng nanay? Bakit? Ang mahal-mahal na pinayad natin sa review center, hindi ka mag-e-exam? Ganun lang yung reaction niya. Hindi, mag-exam ka. Tapos, syempre, lagi po kapag po nasa isang sitwasyon tayo, na nagdadalawang isip na tayo at hindi tayo talaga sigurado, balik tayo sa word ng Lord. Dati po, hindi pa tama yung pagde-devotion ko Sino po dito yung nagde-devotion na ginagawang bingo card yung Bible, binubuksan. Tapos, ito yung word ng Lord. Ganon po ako mag-devotion dati. Buti na lang graceful talaga yung Lord. Nung time po na yon, talagang bago ko buksan yung Bible, nag-pray muna ako, Lord, di ka talaga yung gagawin ko.
mas doon ako sa hindi ko na lang itutuloy. Tapos, ito yung binuklat ng Lord. Sabi niya doon, ang pinakaano doon, tanggalin natin ang anumang balakid. Sa English ko po kasi siya binasa noon eh. Sa Hebrews chapter 12 verse 1. Sige, buksan natin. Ayan, sabi dito, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders us. So ibig sabihin, Lord, ito throw off ko yung kasama kong nagplano. Yes. Ito throw off ko, Lord, yung negativity na sabi nung parang malaki yung chance ang bumagsak ako kasi sad face ako sa mock exam. Yes. Lord, Lord, baka di ba minsan nagsasuggest tayo sa Diyos? Nakakaya, nagsasuggest tayo sa may gawa ng langit at lupa. Minsan nagsasuggest tayo, Lord, baka pwedeng And kapag yung Lord may confirm sa atin, i-confirm niya yan in all aspects. Na pagdating ng Sunday, yan ang preaching sa church. Yan ang key verse nila. Ano sinasabi ng Lord? Bitaw! Sa atin. Ilang beses ka nang sinabihan ng Lord, bitaw! Bitawan mo na yan! Tanggalin mo na yan! Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Kaya hindi ka makapagpatuloy eh. Kaya maaaring may pag-forward ka, kaso very small yung pag-forward mo. Kasi ayaw mong bumitaw, ayaw mong tanggalin, bigat na bigat ka, hindi, kaya ko to. Hindi, Lord, sige, okay lang, kaya ko. Di ba minsan ganun tayo eh. Hindi, kaya ko. Okay lang ako. Ano to kasi, very sentimental to eh. Kasama ko tong nagplano eh. Hindi ko maiisip mag-board exam kung hindi niya sa akin binigay yung idea eh. Yung nagbigay nga sa akin ng idea, sumuko na eh. Ako magpapatuloy ako. Kaso ang bigat eh. Ang bigat. And a good testimony. Kung hindi ako nakinig sa Lord, hindi ako makakapasa. And I passed the board exam. Yung kaibigan ko na hindi nagpatuloy, kaya niya, mas matalino talaga siya sa akin. Siya yung nagtuturo talaga sa akin kapag siya yung favorite ng prof. Kung ako, presidente lang ako ng klase, siya presidente siya na buong batch namin. Ganon yung niya sa akin eh. Pero, ano sabi ng Lord? Bitaw. Same dun sa mga sama ng loob natin. Same dun sa mga baggages natin. Hindi. Grabe yung bubog eh. Na nasa akin eh. Hindi ko siya mapapatawad eh. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin eh. Na minsan, may mga nagsasabi naman na yung mga sama ng loob na yon, gamitin mo daw yun para maka-forward ka sa buhay. Ay, hindi, gamitin mo yan para ano. Kaso pag naging ganun po yung ating konsepto, na gawin nating stepping stone yung mga sama ng loob, ano po magiging resulta niyan? Paghihigante. Pagyayabang. Ay, kung hindi mo ako pinahiya nun sa klase, hindi ako magsusumikap, ito gagawin ko sa'yo. Kahit po kung may mga ganun akong linyahan, na ilang beses din naman akong nakokorek ng Lord. Buti na lang, napaka-gracious ng Lord. Na yung mga sama ng loob po na yan, huwag nating hayaan na yan yung magdidikta sa atin. Kung ano yung mga gagawin nating desisyon sa buhay natin. Tandaan po natin, isa lang yung may karapatan para mag-control ng buhay mo. Walang iba kundi yung Diyos. Hindi yung sama ng loob mo, hindi yung galit mo, hindi yung bubog mo. Walang iba kundi yung pagmamahal lang ng Diyos sa atin. Walang iba kundi kung paano tayo binigyan ng bagong buhay ng Diyos. Tandaan natin, that offense will lead you to rebellion, backslide, or retirement. Ayoko na. Galit ako, sama-sama ng loob ko. At kapag hinayaan po natin sarili natin dyan, tayo mismo, yung nagpipigil sa atin, dun sa takbuhing ipinlano ng Lord sa atin. Tayo mismo, yung nagpipigil sa sarili natin para tumakbo dun sa hinaharap na inihanda ng Diyos sa atin. Tatanda po natin yung last na pinrich ko dun sa James chapter 1 verse 4. Ano yung purpose ng lahat ng pain? To test our faith, to increase our endurance, and to mature us spiritually. O paano po tayo magmamature kung ayaw nating bitawan?
kung bit-bit pa rin natin, ang dami pa rin nating bagahe. Tatandaan ko, meron lang illustration, sa hindi ko lang nasama dito. Di ba may verse sa Bible na, narrow is the Lord. Narrow is the way towards the Lord. Masikip ang daan papunta sa Panginoon. At maluwag para dun sa kapahamakan. Tapos may isang illustration na kaya kung siya lang naman, kasya siya dun sa masikip na daan na yon. Kaya hindi siya magkasya kasi ang dami niyang bitbit. Baka kailangan, kaya hirap na hirap kang magkasya dun sa daan na pinapatahak sa'yo ng Lord kasi ang dami mong dala na hindi naman kailangan. Tanggalin mo na, kapatid. Ikaw din naman na nagkukulong sa sarili mo sa mga bigat na yan. Huwag nang matigas ang ulo. Sabi nga po natin sa katabi natin, huwag na matigas ulo. Ayan. Madalas po kasi, sa dami ng hawak natin, sa pinagmulan ko nga na sa dami ng hawak natin, may namimiss tayo. Namimiss natin yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Pastora Faithy, actually siya din po yung pinagkunan ko ng mga points na to. Sabi niya dito, if you can't release what is in your hands, kung hindi mo kayang bitawan yung mga nasa kamay mo, you can't release what is in God's hands. Hindi mo mapapabitawan sa Diyos yung gusto niyang ibigay sa'yo. Ang dami mong hawak eh. Lord, ka na. Sabi ng Lord, paano mo hahawakan to? Paano mo mahahawakan ng maayos to? Ang dami mo pang hawak sa mga kamay mo. Ayaw mo pang bumitaw. Ayaw mo pang ilaglag yan. Kasi nga, napaka-sentimental mo. Ang daming plano ng Diyos sa atin. Lahat tayo gusto niyan, Lord, gusto ko po nito. Lord, nag-expect ako ng blessing eh. Actually, ang Lord lagi nagpapakita sa atin ng mga visions na magaganda. Pero kapag pinagbigyan natin yung sarili, lagi natin pinagbibigyan yung sarili natin, tayo lugi. Na punong-puno yung kamay natin, na hindi natin nare-receive yung totoong gustong ma-receive ng Diyos sa buhay natin. And last, pangatlo po, sa Philippians chapter 3, verses 12 to 13. Inom lang po ako. Ayan. Hindi sa ito'y nakamit ko na, o ako'y nakarating na sa hangganan. Si Paul po nagsasalta dito Sa halip ay nagpapatuloy ako upang makamit ko ang bagay na ito. Yamang ako ay nakamit na ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko tinuturing na iyon ay nakamit ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nakaraan at sinisikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Minsan po kasi, nung araw, ganito ko eh. Natatanda ako minsan na may nakwento lang na isang pastor, madalas po yung nagte-testimony daw na binago ng Panginoon. Mas mahaba pa yung testimony niya nung panahong nasa mundo pa siya. Nung araw nga, ganito eh. Nung araw, pumapatay kami. Nung araw, ganito ako gumamit. Nung araw, mas mahaba pa yung kwento niya nung araw niya kaysa kung paano siya binago ng Lord. Yung totoo, namimiss mo. Bitawan na po natin yung mga nangyari sa atin noong nakaraan. Na masyado tayo nakukulong dun sa mga nakaraan na sakit or nakaraan na kasalanan o mga nakaraan na pinagdaanan natin. Kasi namimiss natin kung ano yung nasa harap natin. Ang hirap pong gumalaw ng may offense. Parang kapag marami tayong hawak, ang hirap gumalaw ng ang dami mong bitbit. Di ba sa bundok, as much as possible, kapag akit ka, meron na po ba na kapag dito, hiking? Ako po, ayoko po nun, nakakapagod. Pero di ba as much as possible, sabi nila, bitbitin mo lang, kailangan magaang lang yung damit mo. Same po sa buhay natin, gaangan lang natin. Minsan tayo lang naman nagbibitbit niyan eh. Lahat po tayo gusto nating maabot yung plano ng Diyos. Lagi nating naririnig maganda yung plano ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang po nating gawin is magtuon. Abutin yung pangarap na yon. Abutin yung vision na binibigay sa atin ng Diyos. At kapag nakatuon po tayo sa plano ng Diyos sa atin,
Ano man yung offenses na ipain sa atin ni Satanas, ano man yung mga sama ng loob na nandyan na pwedeng maka-offense sa atin, na pwedeng magkulong sa atin, kayang-kaya po nating deadmahin. Kasi focus tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Yes, masasaktan po tayo. Iiyak, pero pipiliing magpatawad. Magpapatuloy at aabutin yung mga bagay sa hinaharap. Kung patuloy po nating hahawakan yung mga offenses na yan, namimiss po natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Again, it is still a choice. Kung magfo-focus ka ba sa pinapagawa sa iyo ng Diyos o mananatili ka sa offense na yan. Sabi nga po ni Paul dito, hindi ko hahayaan na yung nakaraan ko ay i-take over yung buhay ko at yung future ko. Yung iba po sinasabi, sige, gamitin mo yung sakit na yan. Sige, gamitin mo yung mga past na nangyari sa'yo. Pwede naman. Kaso kapag yun ang naging motivation natin, at hindi yung motivation natin is yung mangyayari sa atin sa hinaharap, again, magiging paghihiganti lang yan at pagmamayabang. Our motivation should always be Jesus. Walang iba. Hindi yung kaya nating gawin, hindi yung nakasakit sa atin, walang iba kundi si Jesus. And let us surrender and fix our eyes on Jesus. Sabi ko nga po, marami yun tayong sakit na naranasan, na valid naman, na may mga taong oo nga, ang sakit nga. Dapat hindi niya ginawa sa'yo yun. Mali talaga. Pero again, it is still our choice. Yung gumatong sa sama ng loob mo, nasa na siya ngayon? Sinamahan ka ba niya? Hindi. Gumatong lang siya. Kung merong mga taong pinabibitawan na sa atin yung Panginoon, bitaw na. Kaya hindi tayo magtuloy. Kaya hirap na hirap tayong dumaan doon sa sinasabing makipot na daan kasi ang dami nating bit-bit. At kung merong mga taong nagpapatawad, kailangan nating patawarin, wag na nating hintayin yung sorry nila. Tandaan mo, nung pinako si Jesus sa cross, nag-sorry ka ba nun? Nung time na iniisip niya yung mga kasalanan natin, meron bang nag-sorry sa kanya? Wala. Pero pinili niya pa rin na patawarin tayo. I know ngayon po, may mga taong nasa isip natin na bigla nating naalala habang pinakikinggan natin to. Tapos biglang, hindi, Lord, napatawad ko na to eh. Pero yung point na naalala mo pa rin siya, meron pa rin. May bubog pa rin. Na minsan sa pamilya nangyayari na kala ng magulang okay, tapos bigla mag-o-open yung anak, sabi, ala. Tapos yung magulang parang, wala na, parang sorry, nag-sorry na lang, doon na lang siya nakapag-sorry kasi hindi niya alam eh. Tayo naman, choice natin kung mananatili yung mga bubog na yan sa atin. Choice natin kung pipiliin natin na i-look forward yung pinapatingin sa atin ng Diyos. I believe may vision na binibigay sa atin yung Lord. Sa buhay natin, sa pamilya natin, sa kung ano man yung mga sitwasyon natin sa buhay natin. And excited ka na ma-receive yun. Excited ka na maabot yun. Nakikita mo yung ganda eh. Kumbaga ba nai-imagine mo eh. Pero hindi mo maabot yun kasi nananatili ka sa trap ni Satanas. Nananatili ka sa offense na yan. Nagiging motivation mo yung sama ng loob mo. Ang bigat niyan. Yes, masakit. Sobrang lalim ng sugat. Pero kapatid, pipiliin mo bang alagaan yung mga sama ng loob na yan? Pipiliin mo bang alagaan yung sakit na yan? Minsan, tatanda ko lang, meron po ako nakausap na taong naka-experience siya ng depression. Ang feeling daw nila, kapag sa lungkot na yon, may satisfaction daw. Nasa-satisfy silang nalulungkot sila. Yung parang, alagaan ko itong lungkot na to. Ganon daw po yung feeling. And tandaan po natin, anything that satisfies us is lust. It is lust of the flesh. Nasasatisfy mo sarili mo eh. Nasasatisfy mong sumasama yung loob mo. Kahit masakit, minsan may mga taong, sabi nga may mga taong masokista eh.
Pero kung sa mga maling pakiramdam na yan, nasa-satisfy ka, suko mo sa Panginoon. Kasi mali na. Hindi ka na nadadala sa tama. Yes, masakit. Sobrang lalim ng sugat. Alisin na natin lahat ng yan. Patawarin mo na siya. Patawarin mo na rin yung sarili mo. And tanggalin at bitawan mo na yung mga bagay na nagpapabigat sa takbuhin mo. Hirap na hirap ka nang magpatuloy dahil pwede mo namang bitawan. Hawak mo di ba? Pag hawak natin, choice natin kapag kung ibubuka ba natin yung mga kamay natin Hindi naman pinulikat yung kamay mo para hindi mo mabuka Bitawan mo na. Buksan mo na yung mga palad mo. And kalimutan na natin yung mga sakit ng nakaraan. Hindi ganun kadali Naaalala ko Kasi inaangkin mo, sinosolo mo yung paglimot. Panahon na para mag-move on. Gusto ng Diyos na maabot mo yung hinaharap na inihanda niya sa'yo. Palayain mo na yung sarili mo. Pero sabi nga, it is easier said than done. Pero paano ba natin magagawa to? Simple lang. Sige na. Paano? Still, it is love. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Tara na po natin sa 1 Corinthians chapter 13. Yung love chapter. Ang pinaka-favorite ko doon, na lagi ko rin, pag naglolokohan kami ng asawa ko, ito yung paborito kong Yung love does not keep a record of wrong. Kung totoong naranasan na natin yung pagmamahal ng Diyos, at totoong nasa atin na yung pagmamahal ng Diyos, we will never keep a record of wrong. Marami ang nagpapabigat sa atin kasi we keep on recording. Sabi nga, madalas niloloko yan sa mga asawang babae na napaka-historian daw. Kung saan niya nailagay yung cellphone niya, nakakalimutan niya. Pero yung nangyari noong December 12, 1955, di niya nakalimutan kasi doon ka nagkasala sa kanya. But let us remember the love. Sabi nga, love never fail. Love will never fail us. Pero kung sarili lang nating effort ng pagmamahal, hindi po natin kaya. Ano sabi sa Philippians chapter 1, verses 9 to 11? Sige po, tumayo po tayong lahat at basahin natin ito. Sabi po dito, and this I pray, that your love may abound, still more and more in knowledge and all discernment. Verse 10, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere. Sa pagpapatawad po natin, let us be sincere. Hindi dahil narinig mo lang to, kundi yung Diyos yung magbibigay sa iyo ng kakayahan para magpatawad. Yung Diyos din ang magbibigay sa iyo ng kakayahan para bumitaw. And without offense, till the day of Christ. It is also written po sa salita ng Diyos, in the last days, many will be offended. Kaya ang dami na po taong sumasama ng loob. Kaya ang toxic-toxic na ng Facebook, ang toxic-toxic ng social media, ang toxic-toxic sa community, ang toxic-toxic na mga kapitbahay mo, parte po yan ng end of times Magiging parte ba tayo ng mga taong na-offend? And being filled with the fruits of righteousness, which are by Christ Jesus, to the glory and praise of God. Ang pagmamahal po ng Diyos ang susi sa kalayaan mo. Mula sa mga pain na ito, ito ay pagmamahal na patuloy ang paglago at pagtibay sa puso natin. Maraming tao ang nalilinlang ng superficial love. Mayaman lang sa salita, pero wala namang gawa. Pero yung pagmamahal po ng Diyos sa atin, iba. Hindi po natin maibibigay yung pagmamahal na yan kung hindi natin tatanggapin mula sa Diyos. Ang pagmamahal na magpapatibay sa atin ay magmumula sa pagiging selfless. Magiging selfless lang po tayo, hindi lang dun sa mga taong mabubuti sa atin. Lalo't higit pa
dun sa mga taong nakasakit sa atin. Every time po kasi na nasasaktan tayo, lagi natin sinasabing, paano naman ako? Kapatid, nung tinanggap mo si Jesus, wala nang ikaw. Si Jesus na yun nandyan. Ibang creation na yan. And when we walk in this kind of love, hindi na po tayo malalansing ni Satanas. We cannot be seduced in taking the bait of Satan, which is offense. Mikit po tayong lahat. Maaaring sa pagkakataong ito, there were triggers sa atin. May mga tao tayong naalala, may mga sitwasyon sa buhay natin na kala mo tapos na. Kala mo nakalaya ka na. Kala mo wala na. Pero bakit ganun? Kumutkot pa rin. And may this prayer free us. Mapalaya tayo mula sa pain ni Satanas na yan. Hindi gusto ng Diyos na madatili ka sa trap na yan. Hindi gusto ng Diyos na magpatuloy ka dyan. Let this be our prayer. Father, in the name of Jesus, Panginoon, kinikilala ko po na ako ay nagkasala sa hindi pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa akin. At sa oras na to, hinihingi ko po ito ng kapatawaran. Sa mga pagkakataon na hirap ako na ibigay yung pagpapatawad, na nakakalimutan ko, Lord, kung paano mo ko pinatawad, patawarin po ninyo ako, Lord. Lord, kung ako lang hindi ko kayang magpatawad, pero sa point na nireceive ko yung kapatawaran mo, let it flow through me, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na dumaloy sa akin yung pagpapatawad na yon, Lord. Lord, sa mga oras na to, sa mga taong naaalala ko, mga taong matindi yung sugat na ibinigay sa akin, na kung mga sinisisi kong tao, kung bakit ako ganito, na kung sana hindi niya lang sana ginawa sa akin yun, wala ako dito sa sitwasyon na to. Lord, palayain mo po ako. Lord, patawarin mo kung ganito pa rin yung nararamdaman ko. Nandito po ako sa inyong harapan, nagpapakumbaba, nagpapatama. Lord, sa oras na to, ikaw lang po yung may kakayahan na magbigay sa akin ng total freedom, ng total ability to forgive, Lord God, and the ability to love. At sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng nagkasala, lahat ng nakasakit sa akin, wala na silang pagkakautang, wala na silang makakalimutan ko na, Panginoon, lahat ng sakit na ibinigay nila sa akin. At lahat ng pagkakasala nila sa akin, tinubos mo na rin ito, Panginoon, ng iyong dugo. Heavenly Father, sa pagpapatawad ko sa mga taong nagkasala at nakapanakit sa akin, I pray for your forgiveness, Panginoon. Ipinapanalangin ko, Panginoon, yung kapatawaran mo sa kanila. Kung paano mo kami pinatawad, Lord God, ganun din ang pagpapatawad na ibinibigay ko sa kanila sa mga oras na ito. Lord, we want to be free from this trap of the enemy. Kung nahulog man kami, Panginoon, kung kinuha man namin yung pain na yon, patawarin mo kami. And as we exit this place, Lord God, maaaring makaharap namin yung taong yon. Lord, hayaan mo na ikaw yung makita namin. Hayaan mo, Panginoon, na parang magkaroon kami ng amnesia doon sa nagawa nila sa amin. Sabi mo nga, love does not keep a record of wrong. Ikaw, Panginoon, yung pagmamahal. Ikaw, Panginoon, yung pag-ibig na hindi ko maaalala, Panginoon, kung ano yung mga sakit na yon. And with this, maaalala ko silang pagpalain, maaalala ko silang ipanalangin, na kung paano, Panginoon, yung panalangin ko ng magandang buhay para sa aking sarili, ganun din ang magiging panalangin ko para sa kanila. Lord, salamat po sa kalayaang ito. Ikaw, Panginoon, na maghahari sa buhay ko, liwanag mo ang makikita. Ikaw, Panginoon, ang maitataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.